Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. May mga kwentong masaya, meron din namang malungkot ang tema. May mga inspirational ang bawat bitaw. Nakaka-relate ang maraming utaw. Kapag ang isang tugtog pumatok at certified na pumutok, isa lang ang TikTok sa basihan kung ito ba ay patok na patok. At sa panahon ngayon, imbis na sa droga ay malulong, masayang makita mga barangay na tila mga anak ni Zumba. Power jam! Power jam! Power jam! Speaking of Zumba, may isang lola na adik na sa kakagiling. Iba't ibang characters pa ang kanyang inirarampa. Pero ang paborito kong suot ni lola ay yung kolehiyala. Kolehi lola. Kaya tuloy itong si Lolo nagpatabas ng buhok. Sabi niya sa barbero, yung gupit binata. Kaso, gupit binatog ang lumabas. At uso pa bang sayawan sa mga probinsya? Oo naman, itong si Kuya, kung todo hataw, audience niya mga kalabaw. At ayan na nga, sayawan to the max na mga magsasaka. Hataw dito, hataw doon. Kembot dito, kembot doon. Tanong, nasubukan mo na ba nung bata ka na lagyan ng asin yung bulate? Ay lupet, andito si Hoy 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 Hoy. Naku, suot mo na naman sa damit yung hanger, kaya ang taas ng balikat mo, Koya. Ay, totoo palang may plastic man. Naisipan mo na bang isumbong yung tumutusok-tusok sa tumbong mo? At nakakita ka na ba ng sumasayaw na roll-on? At kaya naman pala nangangalit ang Bulkan Mayon, pabida ka sa chicks tang. Ayan na si Beat! Kapag di naman sila naka-attend ng bailehan, dinadaan na lang ng tropa sa mababoteng usapan. Kilalanin natin ang Sad King na ang content ay puro patama. Pero tanong ko lang po sa'yo, anong napala mo nung hinabol mo pa? Eh kasi naman pinuyat-puyat pa ako niyan. Mahal niya pa pala yung ex niya. Mula sa crush mong may gustong iba hanggang sa mga umaasa pa rin sa wala. Sakit mo naman, kuya, ha? Araw-araw kasi may nasaktan, araw-araw may sumasaya, araw-araw may nililigawan, araw-araw may nakikita yung crush nila. Kaya ayun, ano siya talagang, ang cute ko lang po sa partner. Akala ko naman talaga, plot twist ka na. Kumbaga plot twist ka na ng buhay ko ngayong taon. Ads ka lang pala. Aray ko, grabe naman ang mga patama. Nananahimik kami rito. Bigla kaming nadamay sa drama. 5 years ago daw, nagsimula si Sad King sa content niya. At may pinaghuhugutan naman daw talaga siya sa mga napagdaanan niya. Pero wag ka, dahil ngayon, hindi na daw lahat ng content nitong si Koya ay sarili niyang trahedya. 30% based on my experience, sabay yung iba parang, ayun, parang sinasabi na lang na, sir, gawin mo sa content mo to para naman matamaan yung crush ko. Sir, gawin mo to para naman matamaan yung ex ko. May mga ganun pong senaryo na nangyayari. Pero yung mga magaganda lang na sinasabi ko, yung mga medyo parang pambroken, hindi ko na siya nararanasan ngayon kasi, alam mo naman, lover boy. Sliver lover boys. Wow! Liver lover boy, malabinoy. Akala ko ba, Sad King, marunong din pala si Lokong maglambing. Cheche! Magkano ba ang pwedeng itaya para tratuhin ang tama?
salamat na lang. Sa mga patama mo, pati tuloy kaming nag-Facebook lang, bigla pang napaalala sa mga taong ayaw na tayong balikan. Pero masaya naman daw dahil itong kalokohan niya ang siyang kanyang pinagkakaabalahan at syempre, pinagkakakitaan. Kaya naman ito ang mensahe niya para sa mga followers at bashers niya. Thank you dahil na-appreciate nyo ang aking ginagawang art and craft. Sobrang natutuwa araw-araw na parang gasolina siya sa buhay. Yun, sa mga basher, normal naman siya kahit sa anumang aspeto ng buhay. Part pa rin sila ng part ng pagiging content creator eh. Kaya ayun, mahal ko rin sila. Salamat sa pagpapatawa mo, Sad King. Pero sana, ngayong masaya ka na, may halong kilig naman ang mga patama. Hindi yung ikaw ang masaya at may kasintahan na, pero kami pa rin ang nasasaktan at lumuluha. May isang ekalal na nagpapagulo sa mga mata ng tao at tsismoso. Nakakapampahaba ng uso. Isama mo pa ang kunot sa noo. Sabay tanong kung, totoo? Kahulma nga bang lubos? Certified eco nga ba? O eco de hechos? Ako nga pala si Jericho Rosales ay Hechos ng Pampanga! Okay? Meet Pibo David, ang etchos ng social media. Ang kanyang idol, walang iba kundi si Jericho Rosales. At dahil hanga siya sa astig nitong forma, pati looks at damitan, ayon, at gayang-gaya. Na-discover ko na kamukha ko si Jericho Rosales with my friends. With my friends and family. So everywhere I go, ay, kamukha mo si Echo. Ay, talaga ba? Parang flattered naman ako pero kunyari hindi. Of course, idol ko siya eh. So yung fashion niya, kinagaya ko. So pag nakita nila, yung fashion which looks like Jericho Rosales, parang yung face medyo sumasama ng konti. Sumikat man sa pagiging etchos online, sa true to life, siya isang professional photographer. At chika ni etchos, dati raw siyang chubby. Pero para mas umipek ang panggagaya, sinikap din niyang magpalit ng hulma. Ngayon, medyo mindful na ako sa health. Tapos, kailangan payat ka, Pibo. Eto pa ang malala, dahil nagkita na pala sila ng totoong Echo. Actually, I met Echo years ago. Nakapag-video ako sa kanya. And then I told Echo, pakisabi kung gaano kita kamukha. And then tinutok niya sa camera. Sabi, ay, oo nga, kamukha kita. At ngayon, kayo naman ang humusga. Echo nga ba o Echo de hechos? O siya, simulan mo nang bumirada. O ha? Kahulma nga! At ang importanteng mahalaga, dahil sa simpleng panggagaya, marami siyang napapasaya. As long as may respect doon sa taong in-impersonate mo. Hindi mo naman siya binabastos, pure entertainment lang. Yun ang importante. O siya, etchos, humayo ka at ipagkalat ang angking karisma dahil di ka lang dakilang gaya-gaya, kundi certified etchoserong Lodi, GB ng madla. Mula sa kalupaan, tara, logalogs at sumisid sa ilalim ng karagatan. Dahil dito sa Batangas, sa dakong pagkilatan, may entrada patungo sa underwater paraiso at pangmalakasang kaalaman. Sa pangunguna ng Queen Mermaid ng Pinas at MFI Chairman na si Mermaid Anika at TV/voice actor, Hindi pa kapalaran ni Miko. turned into diving instructor na si Coach Jet. Sa Divescape Hub, ang pagsisid ay yung magiging ultimate bet.
So, yung Divescape, nag-start siya noong year 2023. So, ang main goal talaga namin, mapapunta yung mga taong, alam nyo yun, yung gusto nilang magkaroon ng escape sa lives nila. Yung sobrang busy nilang buhay. Kasi syempre, alam naman natin, nowadays na yung free diving yung isa sa pinakamagandang stress reliever. Dito, kahit non-swimmer, pwede ring maging sea explorer. Yung free diving para sa lahat talaga to. Totoo yung sinasabi nila na kahit non-swimmers, pwedeng-pwede. Yung intro to free diving is designed para sa total beginners. Ibig sabihin, kahit hindi ka marunong lumangoy, tuturuan ka nila kung ano yung gagawin nyo sa shallow water session pa lang. Mula non-swimmer na nangangamba hanggang panic swimmer na kabado at balisa. Kahit pa mga utaw na gusto ring maging instructor, may certification courses kahit pa sa beginner. I started free diving since I was 16 years old. So nag-start ako from Bohol. Andito ako sa Batangas ngayon para ma-expand lang yung teaching ko to free diving. Usually sa mga nagpapanik swimmers, sa mga beginners na zero knowledge, ginagawa namin syempre, kinukondisyon namin muna yung utak nila from the shallow, kinakausap namin sila or ina-assure namin sila ng maayos. As a coach, for me, patient lang talaga and intindihin mo yung student. Baga, ibigay mo yung turo pero yung chill lang. At kapag ready ka na, halasige at humayo ka para masaksihan ang mundong hindi mo aakalaing matatagpuan. Mga coral na makulay na parang pinta ng kalikasan, mga pawikan at mga isdang parang may sariling reunion at nagtutumpukan. At sa bawat sulok ng dagat ng pagkilatan, may tanawing nagpapatunay kung gaano kayaman ang ating karagatan. Bukod sa ang freediving ay unique sport, so isa to sa mga bagay na kailangan natin matutunan. Bakit? Una sa lahat, life skill siya na madadala mo kahit saan. Pangalawa, kapag ka natuto ka mag-freedive, every time you travel, hindi lang yung land yung nakikita mo, pati yung ilalim ng dagat. At alam mo ba, sobrang magical ng ilalim ng dagat. Ibang klase talaga. Pag nakita nyo siya up close, wow, sobrang amazing talaga. It's the best stress reliever. Tsaka, ano pa ba? Walang chismis sa ilalim ng dagat. Kaya kung gusto mong takasan ng stress ng buhay, subukan mong mag-stroll under the sea nang mawala ang lumbay. Huwag magpakain sa pangamba dahil lahat naman ay kayang matutunan, diba? Kailangan mo lang ng tapang and a bit of kumpiyansa. Di natuto ka na, nag-enjoy ka pa. Diba? Habongga! Meron kang clown voice. Anong clown voice mo? Siyempre, pare-parehas lang naman yun. Ikaw, anong clown voice mo? Ako, Charis Clown. Ikaw, anong clown voice mo? Hindi ko kaya. Parang matanda na. At si Ryan Rems, ano naman ang clown voice mo? Clown ako. Inalog ang online, pinatawa ang bayan sa mga video at podcast na puno ng kalokohan. Nang dalampasigan mo sa'kin. Kaya humandang humagalpak sa banat nilang brutal. Together with your favorite kaka at ang... Uy! Mga Cool Pals! Sino-sino nga ba itong makukulit? Yung sa podcast ay sumisirit at naman number 1 ang bawat hirit. GB Labrador, James Caran, Nonong Balyinan, Ryan Rem Sarita at Muman Reyes. Samahan mo pa ng Roger Naldo. Eto sila sa social media, pumapaldo. Kaya eto na nga at dumayo ang inyong kaka sa usapan ng mga barako, malasyeng, sa banatang nakakaloko. At ang pulutan, isang toneladang bardagulan. Tatry natin itong podcast na ito na lahat tayo boses ganito. Sumaklolo sa rayot, leeg ng kelot, sinamuray. Ay, Sos Mariosep. May ganun pa. Ay, Sos Mariosep.
Alding bakla. Pero tropa ring tunay, itong mga cool ba? Matapos ang live session with the Cool Pals of the Nation, alamin natin paano ba bumulusok ang kanilang creation. Paano po nagsimula at paano kayo naipon bilang isang Cool Pal? Magkakilala na po kami as a stand-up comedian. Tapos naisipan po namin, ba't hindi kaya tayo gumawa ng podcast? Sabi ko, ba't kaya ka dumaan sa Raon? Para bumili na ako ng equipment. Bumili kami, sabi ko, abunuan ko na, 15,000 to ha. Sabi ko, ito, 5,000 tayo ha. Kasi hindi pa rin ako bayad. At ngayon, heto na nga at sila'y kumasa sa ating pangmalakasang may tama ka. Babasahin natin ang mga tanong ng mga kabobo nating logalogs. Ano ang mas nakakatakot? Gabi ng lagim o sit-sit ng bading? Ay, si Ryan. Ryan, sasagot yung yan. ano Ryan niyan. Rems yan. Yung sit-sit ng bading, mas nakakatakot. Kasi minsan, sit-sit lang yun, wala naman silang dalang 1 piece. Bakit hindi pumipikit ang isda kapag luto na? Ay, alam ni Nonong yan. Ngayon, maingay ang pagpalit ng Charmaine sa orange. Kung papalitan mo ang pangalan ng rambutan, ano ito? Sino sa tingin ninyo ang unang kakainin kapag nagkaroon ng zombie apocalypse? Ay, syempre, si Nonong. Si Nonong ang kakain. Mahirap akong, kasi hindi, Magaling. mataas ang uric ko, wag ako yung kakainin nyo. Tsaka hypertensive, bala kayo, magme-maintenance kayo. Sino sa inyo ang may pinakamalaking tsansa na maging leader ng kulto? Si Rem. Ryan, Ay, si Ren. Dahil nagtayo na siya. Gumawa na po siya dati. Nagtayo na siya sarili noon. niyang kulto. Natakot siya dahil lumalaki. Ano pangalan ng kulto mo? Vuelta Force. Kung pwede kayong mag-imbento ng bagong mura, ano ito at ano ang ibig sabihin? Ano? Cool pal ka. Cool pal ka. Cool pal ka. Sabay-sabay nating sabihin. Cool pal ka! O, diba? Parang... Cool pal ka, Rems. Kung matatapos bukas ang Cool Pals, ano ang gusto ninyong maalala ng inyong mga listeners? Siyempre ang tawanan. Dahil yun yung masasayang moments talaga sa show. Yung genuine na nag-enjoy kami sa kwentuhan. Kasama yung audience. Samahan namin. Kasi yung samahan namin, marami na rin kami pinagdaanan sa 7 taon. Pero nananatili pa rin kaming malakas at matatag. Galit. Pwede ba to? Ang hindi seryosohin ang lahat ng mga bagay. Na hanapan ng nakakatawa kahit gaano pa kahirap ang buhay. Hindi ko kasalanan. Malay ko ba na bawal ang Lucy sa loob ng studio? and ako lang nasa pintuan. Dalagdagan ko yung salamat sa pagbigay ng lakas ng loob sa aming magpatawa na walang boundaries. Yun ang pangarap ng comedian eh. Sige, Yun yung tinawag ko kaninang no holds barred. Oo, talagang binigay na sa aming lisensya na yon. Kaya ang saya ng trabaho namin. Balitaktakang hindi pang AI, bardagulang usapan all the way. In every sense of the word, sila'y mga kupal, pero tropa ring tunay, itong mga Cool Pals. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pagaanin ang trip ng buhay. Ako ang Newsy Kaka, Mark Logan po. At ito, ang aking top 5 kwento. Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan,